Kabanata 7421. Sa loob ng Historical Palace, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at ng Path Protectors ay nagsagupaan para sa hindi mabilang na mga round, ngunit walang panig ang nagtagumpay. Sa kalaunan, tumigil sila sa pakikipaglaban, bawat isa ay sumasakop sa kalahati ng templo, nakaupo na nakakrus ang paa sa tapat ng bawat isa. Kahit na huminto ang kanilang labanan, isang stream ng Waltraud power at amethyst gold light ang humarap sa isa't isa sa kawalan. Ang dalawang puwersa ay nanatiling malinaw na magkahiwalay, na parang walang gustong sumuko. Pagkaraan ng ilang sandali, ang kaluluwang espiritu ng Wait Arapath ay dumilat at sinabing, "Napigilan ko kayong dalawa sa loob ng maraming taon, kaya ito na ba ang iyong pagkakataon para sa paghihiganti?" Dahan-daang sumagot si Zebinek, "Kami ay Path Protectors, responsable sa pagtatanggol sa 49 Taoisms. Wala itong kinalaman sa paghihiganti." Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay sumigaw, "Nilikha ako ng 49 na Taoism. Hindi ba dapat mo akong protektahan?" Dahan-daang umiling si Lilibeth. "Hindi, laban ka sa 49 Taoisms. Kahit na ikaw ang Supreme Path, ang Taoism of the Health Realm ay naiiba sa iyo." Bumantong hininga ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, "Haha. Kaya sinasabi mo na ang lahat ng Taoism ay dapat magmula sa 9 Kairos Gods of Nothingness, at ang Health Realm ay hindi maaaring magkaroon ng sarili nito. Kung gayon bakit hindi mo ituring si James bilang isang naghahamon ng ang 49 na Taoism at kanselahin ang kanyang titulo bilang ang pinili?" Nagkatinginan sina Zebinek at Lilibeth, pagkatapos ay sabay na sumagot, "Nilikha ang kanyang Taoismo upang labanan kayo, hindi ang 49 na Taoismo." Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nalilito. Agad niyang naunawaan na ang siyam na Kairos Gods of Nothingness ay susuportahan ang sinumang kumokontra sa kanya. Sa huli, siya ang pinakamalaking tinak sa kanilang panig. Dahil sa wakas ay nakakuha na siya ng sagot, wala nang masabi pa. Dahan-dahan siyang tumayo at naikuyom ang mga kamao. "Gumagamit kayong dalawa ng supernatural powers mula sa 49 Taoisms at makapangyarihang kalaban. Gayunpaman, ang lugar na ito ay walang laman ng 49 na kaldero at 5 kayamanan na naiwan ko. Iyon ay nangangahulugan na may mas malaking kapangyarihan sa likod ninyong dalawa. Pagkatapos ng lahat, kayo ay mga tagapagtanggol lamang." Natigilan sina Zebinek at Lilibeth. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nag-scan sa lugar at malamig na sinabi, "Minamaliit ko ang aking dojo. Sa nakalipas na milyong etrepoch, hindi mo kailanman binaygo ang iyong pagbabantay laban sa akin at nanatili ang kontrol sa lugar na ito. Well, unlike you two, I'm not in a hurry. Gustuhin mo man o hindi, babalik ang Soremsie ko. Call it the Lear Tribulation, or whatever you like, it can't stop." Tumayo sina Zebinek at Lilibeth, pinananatili ang pagbabantay laban sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Tumawa ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, "Hinihintay mo si James na dumating at maging bagong Supreme Path, pagkatapos ay alagaan mo ako. Natatakot ako na isang hanggal na panaginip iyon. Kahit gaano ka kalakas, hindi ka mangangahas. Para makapasok sa Origin of Evils and Dread District. Maglakas loob lang kayong kumilos dito laban sa 5 Shadowborns, kayo ay mga mahihina. Mas mabuting manatiling buhay kayong dalawa hanggang sa aking pagbabalik. Ipapadala ko kayo para maranasan ang kanilang kilabot." Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay pumitik sa kanyang manggas at naglakad patungo sa labasan. Nagkatinginan sina Zebinek at Lilibeth. Ang iba, namumutla ang mukha nila sa takot. Sa sandaling kaluluwa ng Wait Arapath, ang espiritu ay umalis sa Historical Palace, bumagsak sila at umubo ng dugo. Maraming mga pinsala ang agad na lumitaw sa kanilang mga katawan, at walang katapusang bumulwak ang dugo. Nagpupumiglas na sinabi ni Zebinek, "Talagang makapangyarihan ang Wait Arapath. Tanging ang kanyang kaluluwa lamang ang nagtataglay ng nakakatakot na lakas." Umubo ng dugo si Lilibeth at sinabing, "Still, we got him to live. Though we'll perish, it's worth it kung pumasok si James sa Truth Cauldron."
Huminga ng malalim si Zebinak matapos mabigang bumangon. Humiga siya sa likod, nakatitig sa kisame. Kahit na malapit na kaming mamatay, siya ay nasugatan din at nagpapanggap na maayos. Nanlaki ang mga mata ni Lilibeth. No wonder. Sa kanyang pagkatao, hindi niya gagawin. Ang daling sumuko. Kaya medyo nagdulot tayo ng pinsala, ha? Hindi niya matukoy ang aming kalagayan at natatakot na ay pakulong namin siya kapag napansin namin ang kanyang mga pinsala. Kaya, nag-iwan siya ng ilang masasakit na salita at tumakas. Napabuntong hininga si Zebinek. Nakakalungkot na hindi namin mahanap ang kabilang kalahati ng gobernador ng Yin. Iyon ang pinakamalaking leverage laban sa pinili. Saan nga ba siya itinago ng Wait Arapath? Sabi ni Lilibeth, baka hindi niya dinala. Nung inawi ko siya, I searched his spaces. I didn't sense anything. Marahas na umubos si Zebinek at sinabing, makakaasa lang tayo kay James ngayon. Dahan-dahan siyang lumingon kay Lilibeth at hirap na iniunat ang kamay. Take my hand. Our time is almost up. Baka maging stars tayo. Hindi nag-atubili si Lilibeth. Iniunat niya ang kamay sa hirap. Nakangiti ang dalawa habang magkahawak ang kamay. Ang kanilang mga katawan ay unti-unting naging translucent at nagkalat sa magkakaugnay na black and white aura. Ang mga aura ay tumaas sa hangin, tumagos sa paligid at unti-unting nawawala sa kawalan. Sa kanilang lugar, dalawang nakasisilaw na itim na butil ang naiwan sa lupa. Biglang lumitaw ang isang amethyst gold light at lumapit sa dalawang itim na butil. Nag-transform ito sa isang beautiful woman. Tinitigan niya ang mga butil, pinagmasdan ang paligid, at pinulot ang mga iyon. Pagkatapos, nag-transform siya sa isang light beam at umalis sa Historial Palace. Hindi nagtagal, nawala ang Waltraud Power at mga makukulay na ilaw sa loob ng Historial Palace, na nagpabalik sa lugar sa kalmado. Kabanata 7422. Samantala, si James ay nakikipaglaro sa mga sanggol sa mahiwagang espasyo at ngayon ay nakahiga sa kanila sa tabing ilog. Nagtipon sila sa tabi niya na parabang siya ang kanilang preschool teacher. Ang bawat sanggol ay nagmula sa Taoism, kabilang ang 9 Taoisms at 49 Taoisms, na may kabuang 58 na sanggol. Ang mga sanggol na kumakatawan sa siyam na Taoism, na nabuo sa pamamagitan ng tadhana, sanhi at epekto, buhay at kamatayan, mabuti at masama, espasyo, oras, kapigatihan, at yin at yang, ay ang pinakamatanda at may kakayahang magsalita. Nalaman ni James mula sa kanila na sila ay nasa core ng health realm, na kumokontrol sa lahat ng aspeto. Ang anumang kaunting pagbabago sa lugar na ito ay maaaring magpahiwatig ng sakuna para sa health realm. Noong una, medyo hinamak ni James ang 58 Taoisms. Gayunpaman, pagkatapos marinig ang kanilang mga kwento, nagkaroon siya ng bagong pangunawa. Ang mga Taoism ng sanhi at epekto, mga kapigatian, at yin at yang, na nilikha ng mga Kairos gods ng Garuda, Firmament, at Aerogada, ay hindi tinukoy ng kanilang mga individual na katangian ngunit sa halip ay lumitaw bilang natural na mga ebolusyon. Ipinaliwanag ng sanggol ng tadhana na binuo ni Zeus ang 10 holinesses, siyam sa mga ito ay walang pisikal na anyo. Tanging sa isang walang anyo na estado maaari silang manatiling malaya sa mga pagnanasa at walang kinikilingan, na nagpapahintulot sa Taoismo na nagmumula sa kanila na maging natural at nagmamalasakit sa lahat ng nilalang. Si Nihilus, gayunpaman, ay ipinanganak na may pisikal na anyo. Bilang resulta, hindi siya makalikha ng sarili niyang Taoismo at kalaunan ay naging mapag-isa, hindi minamahal ng sinuman, na humantong sa kanya upang maging pinakakinasusuklaman na nilalang. Kasunod nito, naimpluwensyahan ni Nihilus ang 9 Kairos gods of nothingness at pinilit silang mag-evolve sa mga pisikal na nilalang. Gayunpaman, ang pagbabago ay naganap pagkatapos na maitatag ang 58 Taoisms. Dahil dito, ang mga karakter ni Frona, Jeffrins, Quintinus, at Amos ay walang kaugnayan sa kanilang mga unang Taoism. Sa katunayan, pagkatapos na mabuo ang kanilang pisikal na anyo at kamalayan, hindi na sila karapat-dapat na maging Kairos gods of nothingness. Nang makitang tumahimik si James, naging balisa ang sanggol ng tadhana. Ang dami ko nang nasabi sa iyo.
Ayaw mo pa rin ba kaming tanggapin? Itinuro niya ang kanyang maliit na kamay sa iba pang mga sanggol. Look at them. Ano ang mangyayari sa kanila kung mahulog sila sa maling kamay? Anong klaseng kapalaran ang haharapin ng Health Realm sa hinaharap? Ang iba pang 8 sanggol na may kakayahan sa pagsasalita ay tumingin kay James na kinakabahan, naghihintay ng kanyang tugon. Umupo si James, damilat, at nagtanong, maaari ko bang baguhin ang mga Taoism na ito? Nagpalitan ng tingin ang 9 na sanggol at sabay na tumango. Tumayo si James at sinabing, let's start then. Alin ang dapat kong intindihin muna? Ang sanggol ng kapalaran ay humila ng isang payat. Sanggol sa labas at sinabing, ito. Siya ang time Taoism dahil hindi niya gagawin. Magtatagal ng mas matagal. Ang ilog ng kailangang ayusin sa lalong madaling panahon sa akin. Bilang posible. Kung hindi, mawawala siya. Ilog ng panahon. Napakatagal ko nang narinig ang katagang ito. Noon pa man ay gusto kong ayusin ito ngunit hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. I never expected na makikilala ko ang source dito, isip ni James. Bago pa makapagsalita si James, sinunggaban siya ng payat na sanggol at sumugod sa kagubatan. Hindi nagtagal, ang buong luntiang kagubatan ay napuno ng mga banal na liwanag. Samantala, si Thea, na nasa ibang espasyo, binuksan ang kanyang mga mata. Isang malawak na itim na karagatan na may magulong. Agad na natano ang mga alon. Ang lugar noon, napuno ng mga tunog ng humahampas na alon, lumilikha ng nakakamangha na eksena. Nabaluktot ang kanyang magandang mukha habang nahihirapan siyang umupo. Sa kasamaang palad, hindi niya makuha ang lakas. Huwag kang gagalaw. Kakakonekta ko lang ulit ng mga meridian mo at ni-restore ang iyong pisikal na katawan. Kailangan mong magpahinga. Isang malumanay na boses ang umalingaw na ikinagulat ni Thea. Biglang lumapit ang isang misteryosong babae na nakasuot ng Snow White robe at belo. Kabanata 7423. Kahit na ang kanyang belo ay nakatago sa kanyang mukha, siya ay nagpakita ng isang marangal at eleganteng aura na hindi may tatago. Pumitas siya ng puting lotus at hinayaan itong mahulog. Sa sumunod na sandali, naramdaman ni Thea ang isang banal na liwanag na bumabalot sa kanyang katawan. Tanong ni Thea, sino ka? You saved me in the past. I'm here to return the favor, malumanay na sagot ng babaeng nakaputi na naghulog ng isa pang talulot. Habang nakaka-relax ang kanyang katawan, gulat na sabi ni Thea, ikaw. Ikaw ang nanay ni Yusef, ang maalamat na Yaret Z. Yolande. Nang matapos siyang magsalita ay may boses ng lalaki na umalingaw sa malapit. Nay! Nakahanap ako ng Mystic Evolution 2. Malapit nang gumaling ang gobernador ng Yin. Nanlaki ang mata ni Thea sa gulat. Yusef. Nakangiting tumango ang babaeng nakaputi. Excited na sigaw ni Thea, Yusef. Paano ka nakalabas sa Silver Tower? Isang kislap ng liwanag ang lumitaw sa tabi ni Thea. Sa wakas nagising ka na, Yin Governor. Mabuti, mabuti. Bulalas ni Yusef habang ibubuhos na sana ang laman ng bote ng jade sa bibig ni Thea. Gayunpaman, agad siyang pinigilan ni Yaret Z. Hindi mo basta-basta ipapakain sa kanya ang Mystic Evolution 2, Yusef. Dapat pino ito. Napa-facepalm si Yusef, saka tumawa. At naglabas ng pagan. Inabot niya at nagpatawag ng bola ng lilang apoy upang painitan ang pagan. Pagkatapos, ibinuhos niya rito ang laman ng bote ng jade. Uminit ang puso ni Thea habang pinagmamasdan ang dalawa na nagsusumikap para sa kanya. Gayunpaman, curious pa rin siya kung paano sila nakatakas sa Silver Tower at kung paano nabawi ni Yaret Z ang kanyang pisikal na katawan. Sa sandaling iyon, isang malamig na dagandong ang nagmula sa kawalan. Tumigil ka na Thea. You're within my teritoryo. Hindi mo magagawa. Makatakas maging matalino at magpakita. Sarili mo. I'll treat you the same as dati. Gayunpaman, kung ako mismo ang makakahanap sa iyo, ang iyong mga magagandang araw ay matatapos. Parehong natigilan sina Yaret Z at Yusef. Nagkatinginan sila at saka mabilis na ipinagpatuloy ang kanilang trabaho. Kumunot ang noo ni Thea. Ito ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Buhay pa ba siya? Bamulong si Yusef, huwag kang mag-alala, Yin Governor.
Nag-set up na ang nanay ko ng soundproof formation. Ngayon, ang soul spirit ng Wait Arapath ay malubhang nasugatan. Hindi siya makakapasok dito at baka hindi na niya tayo mahanap. Nagulat na tanong ni Thea, nasugatan siya. Kung gayon, paano ang aking asawa? Akmang gagalaw na siya, nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan at agad na sumuko. Lumingon sa kanya si Yaretzi at huminga ng malalim. You and your husband is of one mind. You should trust him. Bamantong hininga si Thea at tumingin sa langit. Natural, buong puso siyang nagtiwala sa kanya. Gayunpaman, ang kalaban ni James ay ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, na may kalahati ng lakas ng kanyang orihinal na nilalang. Ang sinumang makatagpo sa kanya ay nasa isang mahirap na posisyon. Kabanata 7424. Handa na ang Mystic Evolution Do. Pinakalat ni Yusef ang kanyang apoy at ibinuhos ang substance sa isang bote ng jade. Pagkatapos, inilapit niya ito sa labi ni Thea. Napaka-careless mo. Mabilis na humakbang si Yaretzi, marahang binuhat si Thea, at pinakain sa kanya ang Mystic Evolution Do. Walang kabuluhan damaloy ang aura sa katawan ni Thea nang pumasok ang Mystic Evolution Do sa kanyang bibig. Ang kanyang marupok na katawan ay agad na nakabawi at puno ng enerhiya. Ang kapangyarihan ng Mystic Evolution Do ay lumundag sa kanyang mga meridian at buto, na bumubuo ng walang katapusang nothingness aura. Nakaramdam si Thea ng matinding sakit sa buong katawan at napasigaw ng hindi sinasadya habang nakalutang sa hangin. Mabilis na lumapit si Yusef kay Yaretzi. Talaga bang mapapabuti ang kanyang lakas sa pamamagitan ng Mystic Evolution Do? Tumango si Yaretzi. Ang gobernador ng Yin ay ang huling nilalang na Alcide. Siya ay naglalaman ng mga paghihirap ng Health Realm. Hanggat nakakakuha siya ng sapat na panlabas na puwersa, ang kanyang talento at lakas ay libo-libong beses na mas mataas kaysa sa mga Diyos. Kahit si James ay hindi magkukumpere sa kanya. Napabuntong hininga si Yusef habang pinagmamasdan si Thea na patuloy na nagpapakawala ng nakakatakot na phantom bombs, na para bang inuubos ang lahat ng lakas niya. Ang kawalan ay napuno ng mga phantom bomb at umiikot na vital energy na katulad ng isang mahusay na labanan. Napabuntong hininga si Yaretzi. Tandaan mo, Yusef. Humanap ng asawang tulad ng gobernador ng Yin at makipagkaibigan sa mga tulad ni James. Sila ang pinakamagandang halimbawa ng pagmamahalan at pagkakaibigan. Tahimik na pinagmasdan ni Yusef ang malungkot na mukha ni Yaretzi at nakaramdam ng matinding kirot sa kanyang puso. Alam niyang naisip na naman ng kanyang ina ang kanyang ama. Hindi niya maintindihan kung bakit siya pa rin ang iniisip nito pagkatapos ng kanyang pagtataksil sa paghahanap ng kapangyarihan. Matapos ilabas ni Thea ang lahat ng labis na nothingness aura sa kanyang katawan, sa wakas ay kumalma na rin siya at naupo ng naka-cross-legged para magtanim. Ang kanyang tatlong kayamanan ay naka-hover sa itaas ng kanyang ulo, at ang kanyang katawan ay nagbuga ng pula, orange, dilaw, berde, asul, at lila. Sa sandaling iyon, puno siya ng isang sagrado at marilag na hangin. Eto na ang huling piraso. Biglang ibinato ni Yaretzi ang natitirang Snow White Lotus kay Thea. Naghagis si Thea ng makulay na puwersa at hinigop ang lotus. Biglang, isang Snow White Lotus ang namukadkad sa ilalim niya, at libo-libong lotus din ang lumitaw sa likod niya, na nagniningning ng napakatalino. Napabulala si Yusef, ganyan dapat ang tunay na Diyos. Bahagyang sinabi ni Yaretzi, nahulog siya sa dagat ng karma, at nawasak ang kanyang laman. Gayunpaman, ang kanyang mga buto ay nababad sa karma water sa mahabang panahon, nagkataon na pinayagan siyang magtanim ng isang katawan ng Hongrom. Sa pagbibinyag ng sinaunang Snow Lotus at ng Mystic Evolution Do, ang kanyang Hongrom body ay tumaas. Sa bilis man, lakas, o karunungan ng supernatural powers, higit niyang nahihigitan ang iba pang mga divine being. Magagawa niyang makabisado ang anumang supernatural power sa loob ang health realm ng madali. Tuwang-tuwa si Yusef, ano ang pakiramdam mo, MS? Thea. Biglang sumabog ang malakas na pagsabog sa kanya. Isang stream ng Waltraud power ang bumaril at dumapo sa likod ng Yaretzi at Yusef. Lumitaw ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at tumawa, haha. Sabi ko na nga ba? Hindi ka makakatakas sa pagkakahawak ko kahit saan ka pumunta.
Pagkatapos magsalita, itinuon niya ang kanyang mga mata kay Yusef na may masasamang pagnanasa. Oh, I didn't expect another chosen one to be here. What a blessing. Mabilis niyang iniunat ang kanyang kamay at hinawakan ang kawalan, pinalabas ang wall-proud power ng diretso kay Yusef. Kabanata 7425. Commandant si Yaretzi at iwinagayway ang kanyang kamay, na agad na ikinalat ang umaataking wall-proud power. Tinanguan niya si Yusef sa likod niya. Pinaikit ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ang kanyang mga mata kay Yaretzi. Hindi ka papatay. Di ba nandito ka pa rin? Malamig na sagot ni Yaretzi. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay humagalpak ng tawa. Great. This is great. Hindi ko akalain na may dalawang malalaking kayamanan ang nagtatago dito. Sayang ang pagkakataon kung hindi ko kayo lalamunan. He smiled eerily and asked, sino sa inyo ang mauuna kong ubusin? Agad namang humakbang si Yusef sa harapan ni Yaretzi. Ina, kunin mo ang gobernador ng Yin at umalis ka. Pipigilan ko siya. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanunuya, ikaw. Kahit ang iyong ama ay hindi kasing yabang mo. Ngumuso si Yaretzi, gusto mong tumakas ako. Bagamat babae ako, hindi ako nakatakas sa isang malakas na kalaban. Bantayan mo ako. Nagmamadali siyang pumunta sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, na nag-iwan ng bakas ng mga after images sa likod niya. Boom! Bago pa makapag-react ang kaluluwa ng Wait Arapath, napaatras siya ng hampas ng palad ni Yaretzi. Muli siyang sinugod niya, nakikibahagi sa matinding labanan sa kawalan. Habang nagpapalitan sila ng suntok, hindi mabilang na sword lights, vital energy, after images, at mga ilaw ang pumuno sa lugar. Gumamit si Yaretzi ng mga kakaibang galaw at malalakas na tuloy-tuloy na pag-atake, na naninindigan laban sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Si Yusef ay hindi kapani-paniwalang balisa. Tumalon siya sa hangin para tumulong, ngunit agad siyang pinaalis ng shock waves. Sa susunod na sandali, isang multo na kamay ang umabot sa kanya. Mahirap kunin ang nanay. Hulaan kailangan ko munang kainin ang anak. Katulad. Sigaw ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath, mabilis na tumakbo patungo sa Yusef. Sumugod si Yaretzi at tumayo sa harapan niya, handang harangin ang multo na kamay. Habang inihanda niya ang sarili para sa impact, bumaril ang isang malakas na nothingness aura at hiniwa ang kamay sa kalahati. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Inangat niya ang ulo niya at nakita niyang papalapit si Thea, naglalabas ng makukulay na ilaw ang katawan nito. Maghandang mamatay. Biglang, maraming Snow White. Ang mga lotus ay lumabas sa kanyang katawan at bumuo ng dalawang malalaking phoenix. Ikinapak nila ang kanilang mga pakpak, na nagmamadali patungo sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Isang Hongrome body. Nanlaki ang mga mata ng kaluluwa ng Wait Arapath sa hindi makapaniwala. Mabilis siyang naglagay ng harang, ngunit agad itong nabasag ng dalawang phoenix. Sa susunod na sandali, binalot nila siya sa loob ng kanilang mga pakpak. Kabanata 7426. Mga magarbong maliit na trick. Isang bagyo ang biglang lumitaw at sumabog mula sa loob ng mga pakpak ng mga phoenix, na winasak ang mga ito sa ilang segundo. Pagkatapos, lumitaw ang isang itim na anino na may nakamamatay na aura, nakalahad ang kanyang mga kamay. Haha! Hindi rin ganon ka-impress ang Hongrome body. Ang hina mo pa naman Thea. Sa susunod na sandali, isang malaking martilyo na sinamahan ng kumikislap na kidlat ang lumitaw sa kawalan at hamampas patungo sa diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay itinaas ang kanyang ulo, ang kanyang mga mag-aaral ay nanginginig sa takot. Ang kanyang sigaw ay umabot sa isang malamig na panaghoy habang ang martilyo ay bumaba at tumama sa kanyang ulo. Sa isang malakas na kalabog, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath at ang martilyo ay bumagsak, na bumagsak sa ibabaw ng karagatan na may isang nakakatakot na epekto. Isang napakalaking puyo ng tubig ang sumabog, na nilamon ang karagatan sa isang umiikot na kailaliman. Ang mga higanteng alon ay lumundag patungo sa langit, at ang mga patak ng tubig ay tumalsik sa lahat ng direksyon tulad ng mga tipak ng salamin.
Ang kalawakan ng karagatan ay nagbago sa isang magulong maelstrom, bawat pag-ikot ng puyo ng tubig ay naghuhukay ng mas malalim, na bumubuo ng isang napakalalim na bangin sa puso ng karagatan. Natigilan sina Yaretzi at Yusef nang masaksihan ang gayong kakilakilabot na kapangyarihan. Iilan lamang sa mga banal na nilalang sa Health Realm ang makakalaban sa gayong mapangwasak na supernatural power. Si Thea ay nagpusad sa hangin, naglalabas ng makukulay na ilaw. Nasa likod niya ang mga kamay niya, at kalmado siyang nakatitig na parang walang kakaibang nangyari. Matapos ang mahabang katahimikan, napalunok si Yusef sa gulat. Ang kaluluwa ng Wait Arapath ay nawasak. Siya ay may hindi bababa sa kalahati ng lakas ng kanyang orihinal na nilalang. Biglang naging solemn na ang mukha ni Yaretze. Mabilis niyang sinunggaban si Yusef at tumakas patungo sa tuktok ng kalapit na bundok. Isang malakas na pagsabog ang nagmula sa ilalim ng puyo ng tubig, at ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay lumabas mula sa rumaragasang alon. Agad niyang pinakawala ng sunod-sunod na nakakatakot na phantom bombs kay Thea. Boom! 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 Nagsimula ang mga pagsabog nang tumama ang mga phantom bombs sa 7 kulay na divine light ni Thea. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay may magulo na buhok at dugong tumutulo mula sa kanyang mga labi. Bigla siyang nag-transform sa isang sword light at sumugod kay Thea na may marahas na dagandong. Snap! Itinaas ni Thea ang kanyang kamay at hinampas ang sword light. Muling lumabas ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath mula sa sword light, galit na tinakpan ang kanyang mukha. How dare you humiliate me? Hindi mapapatawad. Sa susunod na sandali, sumambulat siya gamit ang Waltraud power at agad na nagpakita ng libo-libong mga clone. Bago umatake ang mga clone, itinulak ni Thea ang kanyang mga palad pasulong, at ang puting nyebe na mga lotus sa kalangitan ay mabilis na umikot at tumangay sa kanila. Ang mga clone ay nagtaas ng kanilang mga ulo, takot na nakasulat sa kanilang mga mukha. Isang serye ng mga pagsabog ang naganap, at ang 10,000 mga clone ay nabasag ng mga Snow White Lotuses na umaagos sa kalangitan. Naiwang mag-isa ang kaluluwa ng Wait Arapath, at napaluhod siya sa kawalan. Siya ay nabugbog at puno ng dugo, ganap na gusot at sa isang kahihiyang estado. Gayunpaman, tumanggi siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo. Itinaas niya ang kanyang ulo na may hindi mapakali na ekspresyon. Duguan ang kanyang mga mata, at may mga ugat sa kanyang noo. Ang iyong Hongrome body ay naperpekto na. Ang Ultimate Yin body type ay nagbibigay daan sa iyo upang linangin ng mas mabilis kaysa sa ibang mga banal na nilalang. Kung hindi dahil sa aking mga pinsala, 10 sa inyo ay hindi ko magiging kalaban. Tinignan siya ni Thea ng masama na para bang isa siyang clown. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumigaw, ikaw ay isa ring nilalang na outside ng Health Realm, Thea. Ikaw ay may marangal na katayuan ngunit pinasakop sa isang mortal lamang. Higit pa rito, naniwala ka sa mga Kailoros Gods of Nothingness. Kasinungalingan at gusto mong tumayo laban sa akin. Nakalimutan mo na ba na walang Health Realm kung wala ako? Ikaw at ang iyong pinakamamahal na asawa ay hindi mabubuhay. Nilalabanan ko ang 9 Kailoros Gods of Nothingness para sa Health Realm para makontrol natin ang ating kapalaran. Ano ang mali doon? You and James are from the Health Realm. Bakit hindi ka tumatabi sa akin? Instead, you choose to listen to their lies. Napatingin si Thea sa galit na si Wait Ara. At, ang kaluluwa ni Path at sinabing, ikaw noon. Hango sa 49, mga Taoismo. Gayunpaman, malinaw na ikaw. Hindi pa nila naiintindihan. Naturally, hindi mo maiintindihan ang 9 Taoisms. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay umuungal, wala akong pakialam sa kanilang bastos na Taoismo. Ang mga ito ay mga hadlang na nilikha upang kontrolin ang Health Realm. Sinadya ni Thea, destiny, cause and effect, life and death, good and evil, space, time, tribulations, yin, and yang. Ang 9 Taoisms na ito ang bumubuo ng batayan para sa Health Realm at sa mga buhay na nilalang nito. Gayunpaman, sila ay nagmula sa siyam na Kailoros Gods noong sila ay nagkaroon ng kamalayan. Ito ay noong sila ay walang anyo at walang pagnanasa.
Sila ang interpretasyon ng natural na kaayusan ng Taoism. Maaari mong kamuhian ang 9 Kairos Gods of Nothingness, ngunit hindi ka dapat sumalungat sa 9 Taoisms. Sila ang pundasyon ng health realm, pati na rin ang sa iyo. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nagtaas ng ulo at tumawa, foundation. Anong pundasyon? Hindi ba ako ang pundasyon ng health realm? Ang health realm ay nagmula sa akin, ngunit hindi ako pinapayagang maging Panginoon nito at maaari lamang sundin ang kanilang Taoismo. Kung gayon ano ang saysay ng aking pag-airal? Bumantong hininga si Thea at sinabing, ang iyong pagnanais na maging Panginoon ng health realm ay nagsasabi ng lahat tungkol sa iyo. Umiiral ang Taoism hindi para sa isang tao na maging master kundi para sa lahat. Dahil dito, hindi ka kwalipikadong maging supreme path. Nakatitig kay Thea, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay kinuyam ang kanyang mga kamao at dahan-daang tumayo. Ganun ba? Nakuha mo ang mga turo ni Frona at napakahusay mong magsalita tungkol sa Taoismo. Hindi ba't sinusubukan din ninyong agawin ng iyong asawa ang control sa health realm? Ano ang pagkakaiba nito sa akin? Dahan-daang ipinikit ni Thea ang magagandang mata. Ang pakikipag-usap sa isang lalaking nabulag ng ambisyon at pagnanais ay walang saysay, dahil ito ay parang nakikipag-usap sa isang brick wall. Sa sandaling ipikit niya ang kanyang mga mata, sinamantala ng diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ang pagkakataong maglunsad ng pag-atake. Itinaas niya ang kanyang kamao at sinubukang gumawa ng suntok. Gayunpaman, biglang itinaas ni Thea ang kanyang kamay, at isang malaking martilyo ang lumitaw sa kawalan at agad na bumaba patungo sa kaluluwa ng Wait Arapath. Kabanata 7427. Alam ng kaluluwa ng Wait Arapath na nasa panganib siya. Mabilis siyang umatras, ngunit isang nakakasilaw na liwanag ang lumitaw mula sa martilyo, na hamarang sa kanyang dinadaanan. Hinampas niya ito at napabalikwas. Naiwan na walang pagpipilian, itinaas niya ang kanyang mga kamay upang harangan ang martilyo. Gayunpaman, ang napakalakas na kapangyarihan ng martilyo ay nagpabagsak sa kanya sa karagatan. Lumabas siya, hawak ang martilyo ng mataas, at galit na sinabi, gusto mo ba talaga akong labanan hanggang kamatayan, Thea? Hindi mo ba alam na immortal ako? I'll have to try to know for sure, sagot ni Thea, saka binawi ang kamay. Isang alon ng sword lights ang agad na hamampas sa kaluluwa ng Wait Arapath. Kasabay ng malalakas na sipol ng hangin, sunod-sunod nilang tinusok ang kanyang katawan. Agad na natatakpan ng maraming butas ang kanyang katawan, walang tigil ang pagdaloy ng dugo mula sa mga sugat. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay hawak pa rin ang martilyo, hindi makaiwas sa mga pag-atake. Galit na nabaluktot ang kanyang mukha habang sinusuri ang kanyang katawan na nasugatan. Sa tingin mo sapat na ito para patayin ako? Masyado kang walang muwang. Ikinaway ni Thea ang kanyang mahabang manggas at humarap sa kaluluwa ng Wait Arapath. Pinandilatan ng kaluluwa ng Wait Arapath si Thea habang namilipit sa sakit. Ikaw, fine, lumapit ka sa akin. Patayin mo ako kung kaya mo. May lakas ka bang gawin? Malamig na sabi ni Thea, ang sabi mo ay walang kamatayan, tama. Paano kung ahit ko ang laman mula sa iyong mga buto, pagkatapos ay kunin sa iyo ang 49 Taoism pearls? Nanlaki ang mga mata ng kaluluwa ng Wait Arapath sa pagkabalisa. You. Impossible. I'm indestructible. Walang kapigatian o sandata ang makakapatay sa akin. Ikaw o si James ay hindi makakawala sa akin. Walang sinabi si Thea. Iniunat niya ang isa niyang kamay, at ang isang punyal na naglalabas ng 7 kulay na ilaw ay lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang Zurius Dagger. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay natakot. Hindi. Imposible yun. Si Frona ang may-ari ng punyal na iyon. Bakit meron ka nito? Isa kang hindi kumpletong gobernador ng Yin. Natigilan siya nang bigla siyang natauhan, pagkatapos ay tinitigan si Thea nang may takot. Ipinasa sayo ni Frona bago siya mamatay. Alam na alam niya kung paano ako haharapin. Ngumiti si Thea. Maaari ka pa ring mag-isip ng malinaw sa bingit ng kamatayan. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat para sa iyo. Puff! Nilaslas ni Thea ang kaluluwa ng Wait Arapath, na agad na inilabas ang tiyan niya.
Sa harap ng kanyang kahabag-habag na sigaw, kalmadong inabot ni Thea ang kanyang tiyan gamit ang kanyang kabilang kamay. Sunod-sunod niyang hinugot ang mga nakasisilaw na perlas. Samantala, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nag-leak ng Waltraud power. Maya-maya ay biglang sumimangot si Thea. Hindi tama. Dapat 49 na perlas. Bakit 28 lang? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath. Nanginginig at napasigaw sa ag. Ayaw niyang tanggapin ang kanyang kapalaran at walang magawang pigilan. Ngunit, idiniin ni Thea ang punyal sa leeg ng kaluluwa ng Wait Arapath. Magsalita ka. Nasaan ang ibang Taoism pearls? Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanginginig sa sakit at sumigaw, isa lang akong kaluluwang espiritu. Paano ko makokolekta silang lahat? Nagkibit balikat si Thea. Totoo. Nagbabalik na sana ang Wait Arapath kung nakolekta mo silang lahat. Pinunasan niya ang punyal sa ang balikat ng kaluluwa ng Wait Arapath. Kukunin ko itong 28 perlas. Asawa ko. Ikaw naman. Isang masamang ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanginginig na natakot sa naghihintay sa kanya. Kahit nahuli kita, hindi kita kailanman minamaltrato. Noong nakipag-away ka kay Yeria, tumayo ako sa tabi mo. Tumango si Thea. Totoo naman. Dahil inalagaan mo akong mabuti, gagawin ko ito ng mabilis para sa iyo. Pagkatapos magsalita, tinagan niya ang kanyang lalamunan gamit ang matalim na punyal. Kabanata 7428. Sa sandaling iyon, ang boses ni Yaretzi ay nagmula sa malayo. Huwag mo siyang patayin. Kung hindi, isisilang siyang muli. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay natense matapos ang kanyang lalamunan ay hiniwa, at isang daloy ng dugo ang bumulwak. Mabilis na tumagas ang kanyang Waltraud power na parang baha. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay tumawa ng nakakatakot. Kahanga-hanga ka, Yin Governor. Naperpekto mo ang Hongrome body at napantayan mo ng perpekto ang walang hangganang katawan ni James. Kayong dalawa ang pinakamalakas sa loob ng Health Realm. Gayunpaman, hindi ka kasing bait ni James. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay unti-unting naging translucent habang tumutulo ang kanyang Waltraud power. Gayunpaman, tumawa siya ng malakas na para bang nakalaya na siya. Naikuyom ni Thea ang kanyang mga kamao sa nakita. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nanunuya, "See you soon, Thea. Isa kang mahusay na asawa ni James. Hindi ka lang maganda, ngunit ginawa mo siya ng malaking pabor." Biglang, ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay hindi napigilan, at ang kanyang translucent na katawan ay mabilis na lumaki. Umalis ka na Thea. Sigaw ni Yaretzi mula sa malayo. Mabilis na bumalik sa katinuan si Thea at lumipad sa ere. Di nagtagal, sumabog ang kaluluwa ng Wait Arapath. Ang mga shockwave ay gumulong at pinasabog si Thea. Pagkatapos, isang kakaibang sinag ng liwanag ang mabilis na sumugod sa timog silangan. Hulihin mo. Sigaw ni Yaretzi at hinabol ang sinag. Nang malapit na niya itong mahawakan, ang sinag ng liwanag ay tumakas at nakatakas sa isang nakakatakot na bilis. Sumigaw si Yusef mula sa likuran, "Stop chasing it, Mom. The Wait Arapath is incredibly cunning. Mag-ingat na huwag malinlang." Rin. Huminto si Yaretzi at huminga ng malalim. Ginawa niya ang Hongrome body para kay Thea, na naglalayong labanan niya ang kaluluwa ng Wait Arapath at itaboy siya. Hindi niya inaasahan na papatayin talaga siya ni Thea. Sa ibabaw, tila maluwalhati ang panalo ni Thea. Gayunpaman, nagdulot siya ng napakalaking sakuna para kay James. Kapag ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay muling nagkatawang tao at nahanap ang kanyang soremsiya, ang Lear Tribulation ay magiging hindi mabilang na beses na mas grabe kaysa dati. Lumapit si Yusef kay Yaretzi at sinabing, "Tingnan natin ang gobernador ng Yin." Umiling si Yaretzi. "No need. Let her have some time alone. Kailangan niyang pag-isipan kung paano aayusin ang paparating na sakuna." Natigilan si Yusef. Ang diwa ng kaluluwa ng Wait Arapath ay nawasak, hindi ba? Gaano kalakas ang isang bagyo? Tumingin si Yaretzi kay Yusef at same time na umiling.
Ang mga aksyon ng kaluluwa ng Wait Arapath ay hindi magiging malaking bagay kung siya ay nasa loob ng 49 na langit. Gayunpaman, kapag siya ay muling nagkatawang tao sa Greater Realms, ito ay magsasabi ng malaking kapahamakan para sa lahat ng mga nabubuhay na nilalang sa Greater Realm. Yung foundation na pinaghirapan ni James. Napakahirap ilagay, at ang espiritual. Ang providence na kanyang natipon, ay maaaring mapabilis ang pagbabalik ng Wait Arapath. Nagulat si Yusef sa balita. Humanda ka. Kailangan nating iwaksi ang porma sayon at umalis. Pagkatapos magsalita, tumalikod si Yaretzi para umalis. Nakatayo si Yusef na natigilan sa kinatatayuan, ganap na tulala. Kabanata 7429. Sa isang misteryosong espasyo, nakaupo si James na naka-cross-legged sa kawalan na may umiikot na lotus sa ilalim niya. 49 na lotus ang gumagalaw ng maganda, bawat isa ay naglalabas ng siyam na magkakaibang kulay. Naka-cross-legged ang 58 na sanggol sa isang path cauldron, nakapikit ang kanilang mga mata. Pinaliguan sila ng Hadoufen light na nagmumula kay James, dahan-daang umiikot sa kanya. Nagningning din ang kanilang mga katawan sa parehong siyam na kulay ng liwanag. Ang eksenang ito ay nagresulta mula sa hindi mabilang na mga taon ng pag-aaral ni James sa 58 Taoisms. Matagumpay niyang pinagsama ang lahat ng path sa isa at bumalik sa kanyang orihinal na estado. Ngayon, isang hakbang na lang ang natitira. Biglang dumilat ang mga mata ni James, at dalawang sinag ng liwanag ang bumungad, nabuo ang magandang figure ni Frona sa kawalan. Naliligo sa gininto ang liwanag, dahan-daang itinaas ni Frona ang kanyang mga kamay, nalilito sa sitwasyon. Ha! Ako! James! You're at a critical point of converging all paths into one. How can you waste energy to bring me back? I'm your cultivation heart. Kalmadong sinabi ni James, naintindihan ko na ang 58 Taoism. Oras na para ibalik ko ang pusong panlinang na hiniram ko sa iyo. Dapat kong pandayin ang sarili ko ngayon. Pagkatapos magsalita, isang kumikinang na pulang-pula na puso ang lumabas sa kanyang dibdib. Mayroon itong siyam na butas na pantay na ipinamahagi sa kabuuan. Napabulala si Frona, that's a non-essential heart. Ang 9 celestial infants at 49 divine infants na nakapaligid kay James ay nagtaas ng kanilang mga kamay, na nagbigay ng sagradong liwanag patungo sa non-essential heart. Sa isang malutong na hagong, ang puso ay nababalot ng 58 patong ng liwanag. Ang siyam na panloob na patong ay nakabubulag na mga puting ilaw, at 49 na panlabas na patong ng lilagintong liwanag, na may anyong nakahawig ng magagandang pakpak. Lahat ng landas ay nagtatagpo sa isang puso. Sinusubukan ba niyang isama ang 58 Taoism sa kanyang puso? Kahit na ang Wait Arapath ay maaari lamang tipunin ang mga Taoism sa paligid niya. Siya, hindi may sama ang mga ito sa mga pisikal na bagay. Nagtataglay na ba si James ng napakahusay na pangunawa sa lahat ng Taoism? Frona, bulalas, tinakpan ang kanyang bibig sa hindi makapaniwala. Ang Destiny Infant ay naging bola ng liwanag at saka pumasok sa hindi mahalagang puso. Siya agad materialized bilang isang makantab na perlas. Ang unang butas sa puso. Ang iba pang 8 sanggol ng 9 major Taoisms ay naging celestial pearls, na pumupuno sa natitirang mga butas. Ang celestial pearls ay naglabas ng nakakasilaw na mga ilaw at konektado, na bumubuo ng isang umiikot na pattern. Di nagtagal, ang iba pang 49 na sanggol ay binago sa purple gobe. Celestial pearls at nakaugnay sa pattern, na bumubuo ng salitang landas. Bulalas ni Frona, sa pamamagitan ng pagyakap sa landas, ang puso ng isang tao ay nakakamit ng kaliwanagan. Ang landas at puso ay naging isa, namumuhay bilang isang maayos na kabuuan. Ang iyong pag-unawa sa iba't ibang Taoism ay nalampasan kami at ang Wait Arapath ng isang grupo. Ibinuka ni James ang kanyang mga braso, at ang non-essential heart ay pumasok sa kanyang katawan. Sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay sumabog na may nakasisilaw na mga ilaw, na tumatagos sa paligid. Sa ilalim ng banal na liwanag, ang mga bundok, ilog, halaman, at hayop ng mahiwagang espasyo ay kumikinang sa bagong sigla. Kabanata 7430.
Ang banal na liwanag ay bumasag sa mahiwagang espasyo, na nagpapaliwanag sa Historical Palace at sa 81 bulwagan ng Wuya Palace, inaayos ang lahat ng nasira at ginawang lahat ay mukhang bago. Gayunpaman, hindi tumigil ang liwanag doon. Ito ay lumundag palabas, ang ningning nito ay lumampas sa mga hadlang ng palasyo ng Wuya, na umaabot sa 49 na langit. Ang Pro-James Alliance, na pinamumunuan ni Emperor Ko-Simeon, ay nakatayo sa isang tabi. Ipinagmamalaki ng alyansa ang pinakamakapangyarihang mandirigma mula sa Worm-Scale Source, Taichu Daonas Realm, Yulia Daonas Realm, at Ko-Simeon Daonas Realm. Ang laban sa kanila ay ang Anti-James Alliance, na pinamumunuan ni Emperor Stavros. Narally niya ang lahat ng dating nasasakupan ng Xanthocos at na-Marshaled ang Taiyi, Goyo, Stavros, at iba pang mga di-orthodox na paksayon. Ang magkabilang panig ay nagpahayag ng katapatan o pagsalungat laban kay James, ngunit sa ilalim ng kanilang mga deklarasyon ay may mas malalim na katotohanan. Ito ay isang mapagpasyang labanan para sa paghahari sa 49 na langit. Mula nang mawala si James at ang kanyang mga kaalyado, nagtiis sila ng walang humpay na labanan, na nauwi sa tensyon na ito. Umalangaw-ngaw ang tensyon na kapaligiran sa buong lugar, na nagpapalinaw na anumang oras ay maaaring sumiklab ang labanan. Sa kabila ng sitwasyon, nagkita sina Ko-Simeon at Stavros para sa huling negosasyon. Ngumisi si Stavros, patuloy kang nagbubunyag ng pangalan ng isang patay na tao para ipakita ang iyong kapangyarihan, Ko-Simeon. Wala ka bang kahihiyan? Hindi ka ba nahihiya? Si James ay patay na kung gaano katagal. Kahit sina Taiyi, Taichu, Marius, at Yulia ay nawala. Walang bakas, nabubuhay ka pa rin sa reputasyon ng isang patay na tao. Ngumisi si Ko-Simeon, are you afraid? Even after all these years, nanginginig pa rin ba sa takot ang influence ni James? Kinikilabutan ka pa rin sa pagbanggit lang ng pangalan niya. He threw his head back and laughed. I pity you, Stavros. It seems James is an eternal nightmare that you can never escape. The more you fear him, the more we will remind you of him. Kinaweyan ni Stavros ang kanyang kamay at sumagot, cut the act. Ginagamit mo lang ang pangalan ni James para tipunin ang kanyang mga die-hard followers, pero pinapadala mo lang sila sa kanilang kamatayan para sa iyong sariling interes. Agad na nagdilim ang mukha ni Ko-Simeon. May iba ka ba? Nagrally ka ng tropa gamit ang pangalan ni Xanthocos, Goyo, at Taiyo. Kung wala sila wala ka. Si Stavros ay tumawa sa galit, fine, fine. Dahil hindi tayo magkasundo, aayusin natin ito sa pamamagitan ng puwersa. Ang labanang ito ay magtatapos sa iyong kamatayan o sa akin. Ang 49 na langit ay hindi maaaring manatili sa deadlock na ito. Mas matagal. Anuman. Dahil ito ay isang digmaan na gusto mo, isang digmaan ang makukuha mo. Itinaas ni Ko-Simeon ang kanyang kamay at nagutos, mga mandirigma, maghanda para sa labanan. Dahan-daang inangat ni Stavros ang kanyang ulo at sumigaw, maghanda para sa labanan. Biglang sumikat mula sa kawalan ng isang nakasisilaw na liwanag at mabilis na kumalat. Ano yun? Such divine radiance. Ito kaya ang pagbabalik ng Wait Arapath? Hindi ito ang Wait Arapath. Siguradong nagtagumpay si Emperor Xanthocos. Baka si James. Kung tutuusin, siya ang una sa Greater Realms na nagsama ng 3 treasures. Damn! Matindi ang ilaw. Nanghihina ang mga binti ko. Kabanata 7431. Pinagmamasdan ng banal na liwanag, nanginginig na nagtanong si Ko-Simeon, ano iyon? Naikuyom ng mahigpit ni Stavros ang kanyang mga kamao, nanginginig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mukha ay naging mataimtim, ang kanyang mga mata ay puno ng matinding takot. Nakaramdam siya ng matinding pagkakilala mula sa liwanag. Natigilan ang dalawang panig. Nagsimulang manginig ang lahat sa kanilang paligid sa ilalim ng kumakalat na ningning. Ang mga bundok, halaman, hayop, at mga paglilinang ay lumitaw na parang na-renew na may malaking sigla. Hindi pwede. Bumulong si Stavros, ang kanyang mukha ay napalitan ng hindi makapaniwala habang pinagmamasdan ang banal na liwanag na kumakalat.
Tila ang Sorumsia ng Wait Arapath ay bumaba sa kanila. Nagsimulang lumiwanag ang dating nasirang templo ng Goyoan. Ang bawat ladrilyo, baldosa, haligi, at sinag ay naibalik. Sa isang iglap, isang napakagandang templo, na kumikinang sa kamahalan, ay tumayo sa kinalalagyan nito. Ang ikinagulat ni Cosimian at Stavros ay ang bagong restore na templong ito, na dating kilala bilang Goyoan Temple, ay ginawang templo ng buhay at kamatayan. Biglang bumalot sa lahat ang mabilis na kumakalat na banal na liwanag. Sa isang iglap, ang mga powerhouse na ito, na handang lumaban hanggang kamatayan, ay natagpuan ang kanilang mga sarili na nakaluhod sa ere, pinigilan hanggang sa puntong hindi na nila maiangat ang kanilang mga ulo. Lumingon si Stavros sa kanyang nakatipon na grupo, ang kanyang mukha ay madilim sa galit. Bakit ka nakaluhod? Paano kung masamang sorcery iyon? Nawalan na ba kayong lahat ng lakas ng loob? Isang babae ang nagmamadaling sumagot, kahit na kulang tayo sa kaalaman, matutukoy natin iyon bilang ang kataas-taasang daang sinag. Sa presensya nito, sino ang mangangahas na suwe nito? Nang inag si Stavros sa paghahayag. Ang kataas-taasang path radiance. Tama siya. Nararamdaman ko ang hindi maikakailang presensya nito, na kayang sugpuin at i-renew ang lahat. Gayunpaman, ang paghahayag na ito ay tila mas mabisa at sagrado kaysa sa nakita ko noon. Nang makabawi siya, nakita niya si Cosimian na magalang na nakaluhod sa kawalan, naliligo sa sagradong ningning. Nakaluhod din sila. Sumigaw si Stavros na nakakuyom ang mga kamao, ito ay hindi maaaring mangyari. Si James ay hindi maaaring makabisado ang 49 na Taoism. Paano siya naging Supreme Path? Ang Wait Arapath lang ang pwedeng maging Supreme Path. Pwedeng siya lang. Isang nakakatakot na lilang gintong liwanag ang sumabog mula sa katawan ni Stavros, sinusubukang pigilan ang liwanag na pumuno sa kalangitan. Gayunpaman, ang kanyang mga depensa ay agad na nabasag. Si Stavros ay umubo ng dugo at bumagsak sa kanyang mga tuhod. Na may bahid ng dugo ang mga labi, mapanghamon siyang umungal, tumanggi akong tanggapin ito. Tumanggi ako. Hindi ikaw ang tunay na daan ng Supremo. Hindi ka maaaring maging kalahati. Bago siya makatapos, isang napakalaking figure ang lumitaw sa loob ng nagniningning na banal na liwanag. Pagkatapos, isang malakas at makapangyarihang boses ang lumabas sa figure nito. Tumanggi ka pa rin bang tanggapin ang realidad, Xavion? Si Stavros ay nanginginig ng hindi mapigilan matapos marinig ang pangalan ng kanyang Sorumsia. Ikaw ba talaga, James? Boom! Isang makinang nakidlat ang bumulalas mula sa langit, na naputol ang mga kamay ni Stavros. Sa pag-iyak, namilipit ang mukha ni Stavros sa sakit. Ikaw kasi, dahil ikaw ang Supreme Path ngayon, paano ka makakapaghiganti para sa iyong mga personal na paghihiganti? Boom! Ang isa pang malakas na pagsabog ay umalangaw, at isang kulog ang tumama sa ulo ni Stavros. Siya ay natatakpan ng matinding pinsala at namimilipit sa matinding paghihirap. Muling umalangaw ang ethereal voice. Higit sa isa ang binigay ko sa iyo. Pagkakataon. Gayunpaman, ang iyong nananatili ang katigasan ng ulo at kataksilan. Ang pagnanais para sa kapangyarihan ay bumibihag sa iyong puso. Hindi ka karapat-dapat sa posisyon ng isang Path Emperor at pananatili sa Zymergy. Sa nanginginig na boses, nakiusap si Stavros, hindi. Ako ay sumuko. Handa akong maglingkod sa ilalim ng iyong utos. Mangyaring bigyan ako ng isa pang tsa. Bago pa siya makatapos, tatlo pa. Tumama ang kidlat, dahilan para sumabog siya sa gitna ng hangin. Kasunod nito, isang kamao na soul energy ball ang lumabas mula sa pagsabog. Agad na sumigaw si Cosimian, huwag mong hayaang makatakas ang kanyang kaluluwa, James. Sumagot ang ethereal voice, hayaan mo na siya. Babalik siya sa pinanggalingan niya. Pagkatapos ng muling pagsilang, hindi na siya magkakaroon ng isa pang pagkakataon kung susuko siya muli sa kanyang pagnanais para sa kapangyarihan. Hindi ko na kailangan pang makialam. Ang napakalaking figure ay pumitik sa kanyang daliri, at isang maliwanag na liwanag ang pumaligid sa soul energy, na pinalabas ito mula sa 49 na langit. Nang nasaksihan ito, ang grupo sa likod ng Stavros ay nanginginig sa takot, natatakot na huminga.
Ang mga naghahanap ng landas ay maaaring manatili at maunawaan. Ang mga sumasalungat ay dapat umalis sa wala. Iniwan ang mga salitang ito, ang figure ay dahan-daang nawala, sumanib sa nagniningning na banal na liwanag. Naabutan ni Simeon at nagmamadaling umupo na naka-cross-legged, saka pumikit. Kasunod ng kanyang halimbawa, lahat ng naruroon ay ganoon din ang ginawa, nakaupo na nakakross sa kawalan. Sa ilalim ng yakap ng banal na liwanag, sila ay bininyagan. Ang kanilang sama ng loob at masasamang pag-iisip ay lumitaw at naglaho. Ang banal na liwanag ay lalong kumalat, unti-unting tumagos sa buong 49 na langit. Nang makarating ito sa gilid ng rehiyon ng Jodat, bigla itong huminto. Mula sa banal na liwanag, lumitaw ang spectral primordial spirit ni James. Sa paghakbang niya sa rehiyon ng Jodat, nagsimulang manginig ang buong lugar. Pinapatawag mo ako. Umalangaw-ngaw ang boses ni James sa buong Jodat region. Gayunpaman, walang tugon, na parang walang bumisita sa lugar. Kabanata 7432. Pinagmasdan ng primordial spirit ni James ang paligid. Nang siya ay gagawa ng isa pang hakbang pasulong, ang isang stream ng nothingness aura ay natipon sa isang napakalaking kulay abong bagyo sa walang laman sa unahan. Isang stream ng innate energy ang agad na bumaril mula sa mabilis na umiikot na bagyo, na sinamahan ng hindi mabilang na purple-red spear na nababalot ng nakakatakot at marahas na enerhiyang nakamamatay. Walang kurap, nanindigan ang primordial spirit ni James. Habang umaatake ang innate energy, isang nakasisilaw na banal na liwanag ang bumalat sa kanya, bumaril pataas upang bumuo ng napakalaking hadlang. Boom! 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 Umalangaw-ngaw ang mga pagsabog sa rehiyon ng Jodat habang ang mga sibat ay bumangga sa harang. Ang mga sibat ay sumabog sa impact. Ang mga nagresultang shockwaves ay lumikha ng isang umaalulong na hangin at isang bagyo ng kidlat. Lumakas ang bagyo, na nagpapataas ng lakas ng innate energy. Nagpaputok ito ng mga makakapal na sibat na may halong ungol na espiritu. Sumimangot ang primordial spirit ni James, itinaas ang kanyang kamay, at pinakawalan ng isang makulay na dragon na nakipagsagupaan sa innate energy, ang parehong puwersa ay nagkulong sa isang matinding standoff. Sa pamamagitan ng pagyakap sa landas, ang puso ng isang tao ay nakakamit ng kaliwanagan. Tila nalampasan mo ang Wait Ara Path, na nagmula sa 49 na Taoisms, isang malakas na boses ang umusbong mula sa bagyo. Nanatiling tahimik si James habang winuwagayway ang kanyang kamay at pinakawalan ng isang makulay na phoenix. Matapos magpakawala ng malakas na sigaw, sumugod ito patungo sa bagyo. Boom! Isa pang pagsabog ng innate energy ang sumabog mula sa cyclone, na nakipagsagupaan sa Phoenix. Sinabi ng mahiwagang powerhouse, wala ka bang 9 treasures of nothingness? Bakit hindi mo gamitin ang mga ito? Napakasayang. Sa halip, naghahadjust ka ng napakagandang ngunit walang kwentang pag-atake. Hindi mo pa rin naiintindihan ang kapangyarihan ng pagiging controller ng health realm. Biglang, isang alon ng malakas na Waltraud power ang lumabas mula sa bagyo at humampa sa harang ni James. Boom! 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 Pagkatapos ng sunod-sunod na pagsabog, nabasag ang harang. Ang primordial spirit ni James ay napilitang umatras. Itinaas niya ang kanyang ulo sa langit, nagulat na si Morgoth ay naging napakalakas. Pinag-isipan niya nilamon ba ni Morgoth ang dalawang Kailoros gods of nothingness na sina Quintinus at Amos? Hindi ba siya magiging invincible kung siya ay babalik sa Xanadu Realms Void? Mundo at lamunin ang iba pang Kailoros gods of nothingness. Ang mayabang na boses ni Morgoth ay nanggaling sa bagyo. Pahiram muna sa akin ng Jodat region. I need more time to prepare. Don't worry. Lahat ng nasa labas ng Zyrisha Gate ay sayo. Hindi ako makikialam. Bahagyang napabuntong hininga si James. Sa tingin mo ba pumunta ako dito para dito? Tumawa si Morgoth, aside from the LN. Rehiyon ng Jodat, narating na ng iyong Supreme Path Radiance ang bawat iba pang sulok ng 49 na langit. Ayokong gawing mahirap ang mga bagay para sa iyo, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Umiling si James. Ang tagal na nating hindi nagkikita. Ganon na ba kahirap makita ka?
Mayabang na sabi ni Morgoth, makikita mo ako kung kaya mo akong talunin. Ang kailangan mo lang ay ang lakas para gawin iyon. Naguguluhan si James. Kaya pumayag man ako o hindi, kukunin mo ang rehiyon ng Jodhat. Tumawa si Morgoth, tama. Naging mas matalino ka pagkatapos mong maunawaan ang 49 na Taoism at naging Supreme Path. I'm informing you because we're friends. Hindi lang ako hihiram ng Jodhat region kung iba ako. Plus, I wouldn't even bother inform you before taking the place. Kabanata 7433. Nakikinig sa mga salita ni Morgoth, bumantong hininga si James. Parang ang tagal niyang hindi sinipa at naging mayabang. Ang banal na liwanag sa likod ni James ay umikot at bumuo ng maraming path na salita na umiikot sa kanyang ulo. Bulalas ni Morgoth, oh. Gusto mo pa bang lumaban? Hindi ako magpapakita ng awas sa pagkakataong ito. Nang matapos siyang magsalita, isang nakasisilaw na banal na liwanag ang bumaril mula sa mga salitang landas at dumiretso sa kulay abong bagyo. Boom! Napaatras ang bagyo. Bumangga ito sa Zyrisha Gate at tumalbog. Unti-unting naging matatag si James' spectral primordial spirit at lumabas sa divine light. Habang patungo ang bagyo sa kanyang direksyon, ibinaba niya ang kanyang paa at sinipa ito. Ang bagyo ay pinadalang lumipad patungo sa Zyrisha Gate at muling bumangon. Kakaibang ngumiti si James, pagkatapos ay iwinagayway ang kanyang kamay, nagpadala ng isa pang banal na liwanag upang hampasin ang bagyo. Ang pag-ikot ay paulit-ulit ng ilang beses, na ang bagyo ay nagpabalik-balik sa pagitan ni James at ng Zyrisha Gate. Ang mabigat na bagyo ay mabilis na nawala at lumiit sa isang sukat na hindi mas malaki kaysa sa isang football. Mapilit na sabi ni Morgoth, stop. Stop it. Magkaibigan tayo, di ba? Paano mo ako paglaruan ng ganito? Sinusubukan mo bang patayin ako? Hindi siya pinansin ni James. Muli niyang ikinaway ang kanyang paa sa bagyo, ngunit kalahati lamang ng kanyang lakas ang ginamit sa pagkakataong ito. Sumabog ang kulay abong bagyo, at nahulog mula rito ang isang gusot na figure. Sa isang malakas na kalabog, bumagsak siya sa isang palasyo sa loob ng rehiyon ng Jodhat. Papatayin mo ako. Sigaw ni Morgoth, nayuyugyug ang magulo niyang buhok habang tumatayo. Imposible. This must be an ilusyon. Primordial ka lang. Espiritu. Paano ka magkakaroon ng ganoong lakas? Matagal ka nang namatay kung hindi ako naawa, ha? Bigla siyang natahimik matapos makitang hindi na spectral figure si James kundi the real deal. Tumalon si Morgoth na parang nakakita ng multo. Teka ano? Kailan ka lumabas? Di ba dapat nasa Wuya Palace ka? Tiningnan ni James ang gulat na ekspresyon ni Morgoth at nakangiting nagtanong, gusto mo pa bang hiramin ang Jodhat region? Nawalan ng masabi si Morgoth. Saglit siyang nag-isip, saka tumawa ng awkward, nagbibiro lang ako. Magkaibigan tayo, kaya dapat alam mo. Hindi yan ang sinabi mo kanina lang, putol ni James sa kanya. Napabuntong hininga si Morgoth. Oo. Medyo mayabang ako, pero alam mo kung ano ako. Kaya kung hindi ako nagpakita, akala mo ikaw. Vel.ne. Pwede bang i-bully ang primordial spirit ko? Tanong ni James habang dahan-dahan. Papalapit sa gilid ng rehiyon ng Jodhat. Sa tingin mo ba ang aking primordial spirit ay isang clone at iba sa akin? Mabilis na ikinaway ni Morgoth ang kanyang kamay. Hindi. Siyempre hindi. What I mean is, James interrupted, I know. You're a god who values etiquette. It was really rude of me to visit in the form of my primordial spirit. Napagtanto ang aking pagkakamali at sa tao. Itutuloy ba natin ang spar? Kabanata 7434. Nang makitang muling aatake si James, nagmamadaling iwinagayway ni Morgoth ang kanyang mga kamay at umatras. Hindi, wala na. Tama na ang pakikipaglaban. Ang Health Realm ay iyong teritoryo ngayon, ginagawa kang hindi magagapi dito. Kahit na manalo ka, hindi ito magiging patas na laban. Ayoko nang makipag-away. Nasa iyo na kung hihiramin mo o hindi ang rehiyon ng Jodhat. Baka hayaan mo na lang akong gumamit ng maliit na sulok malapit sa Zyrisha Gate. Magkapatid tayo sa hirap at ginhawa. Kaya mo. Para sa akin ito, tama.
Inikot ni James ang kanyang mga mata sa biglang pagpapakumbaba ni Morgoth, isang malaking contradiction sa kanyang dating kay-abangan. Napabuntong hininga si Morgoth. Hindi ako makakabalik sa Void World ng Xanadu Realm, James. May negosyo pa ako dito. Hindi mo kailangang mag-ingat sa akin. Naintindihan mo na ang 49 Taoisms at naging pinuno ng Health Realm. Hindi ako katapat mo dito at hindi kita kayang guluhin para sa kapakanan ng ating pagkakaibigan. Putol ni James. Enough. Don't give me that. Dapat alam ko kung ano pa ang sinusubukan mong makamit sa Health Realm. Talagang nag-aalala si James sa mga plano ni Morgoth. Bilang bagong pinuno ng Health Realm, marami siyang responsibilidad, kabilang ang paglilinis ng mga iniwang gulo ng Wait Arapath at ng Five Path Emperors. Hindi man lang siya nakahanap ng oras para hanapin ang kanyang asawa. Mas nakakapagod kung dadagdagan pa ni Morgoth ang mga problema niya. Nang makita ang pagbabantay ni James, napabuntong hininga si Morgoth. Ito ay dapat na isang sorpresa, ngunit sa palagay ko kailangan kong i-spoil ito ng maaga. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at isang nakasisilaw na liwanag ang kumislap sa kawalan. Tapos may isang magandang babae ang tumabi sa kanya. Ipinulupot niya ang braso sa kanya at tuwang-tuwang sinabing, ang pangunahing layunin ko ay isagawa ang aming kasal. Agad naman siyang siniko ng babae sa tiyan kaya napangiti si Morgoth. Sandaling natarante si James. Tumingin siya kay Morgoth, na tila nagbibiro, pagkatapos ay lumingon sa babae na may gulat na ekspresyon at nagtanong, ikakasal na kayong dalawa. Tumawa si Morgoth, oo naman. She's going to be my wife, arg. Bago pa man siya matapos magsalita ay sinuntok siya ng babae dahilan para lumipad siya sa di kalayuan. Malungkot siyang tumingin kay James. Ata. At sinabing, congratulations on. Nagiging Supreme Path, pinuno ng Health Realm. Sayang hindi ako makatabi o makasama ka ng walang tulog. Malapit na akong maging asawa. Napaluha siya, saka inabot para panasan ang mga iyon. Tulala siyang tinitigan ni James, puno ng gulat ang mga mata nito. Bumalik si Morgoth at agad na nag-aalalang nagtanong, what's wrong? What happened? James has mean to you. Tell me, and I'll fight him if I have to. Lalo siyang umiyak sa mga bisig ni Morgoth. Iritadong sabi ni James, pinaglalaroan niyo ba ako? Natarantang tinitigan siya ni Morgoth. Tumigil sa pag-iyak ang babae at inangat ang ulo. Sinasabi ko ang totoo, mahal na hindi na kita kayang mahalin. Nanumpa na maging alipin ng sinumang nakabihag kay Quintinus at naghiganti sa aking dalawang amo. Nakipag-usap si Morgoth kina Quintinus at Amos, kaya kailangan kong. Kabanata 7435. Nabulunan si Harper sa mga hikbi, nakasando sa dibdib ni Morgoth. Natarante si Morgoth, niyakap ng mahigpit si Harper, at tinapik ang likod nito. Okay lang, huwag ka nang umiyak. We're the real soulmates. I will treat you well. Enveld, Ram, A. Herb owns this content. Stop saying you're a slave. Huhulihin natin ang mga masasamang iyon at aalipinin natin. Hihilingin natin kay James na bigyan tayo ng daan-daang milyong divine beings bilang dote. Nang makita ang kanilang pampublikong pagpapakita ng pagmamahal, walang magawa si James. Okay, enough. Stop playing with me. Dapat bumalik kayong dalawa sa Zyrisha Gate at magpakasal sa Xanadu Realm's Void World. Stop showing off your love in front of me. Pagkatapos magsalita, ikanaway ni James ang kanyang kamay at tinawag ang isang malawak, banal na aura. Nang makitang magseryoso na si James, nagmamadaling itinigil ni na Morgoth at Harper ang kanilang pagganap, na kinakawayan ng galit ang kanilang mga kamay. Hindi, nagbibiro lang kami. Handa pa rin akong samahan ka, mahal ko. No fair, James. You're allowed to have a wife but won't let me have one. Sa panunood ng mapaglaro nilang pagbibiro, biglang nawala ang divine aura na ipinatawag ni James. Tapos, humagalpak siya ng tawa. Perfect match kayong dalawa. Nagkatinginan sina Morgoth at Harper, saka tumawa. Dahan-daang lumapit si James sa kanila, saka sila tinitigan ng seryoso. Nagdesisyon na ba kayong dalawa? Nagpalitan ng tingin ang dalawa, saka mariin na tumanggo sa kanya. Nakangiting sabi ni James, all right.
With her personality, you won't have the chance to bully her. You have my sincere blessing if you two really are to become a pair. However, having hundreds of millions of slaves as a dowry ay wala sa tanong. L.Ne. Pinandilatan ni Morgoth si James na hindi nasisiyahan. Ikaw ang pinuno ng Health Realm at ang bagong Supreme Path. Higit pa riyan, para kang pamilya ni Harper. Dapat may ireregalo ka sa amin dahil ikakasal na tayo. Hinaway-kaway ni James ang kamay niya, saka tumingin. At Harper, she's not just like family to me. I'm also her disciple. How can I not give her anything when she's getting married? Agad na tumulo ang luha ni Harper na naantig sa sinabi ni James. Nag-aalalang tanong ni Morgoth, so ano ang ibibigay mo? Paano ito ihahatid? Sa sumunod na sandali, naramdaman niyang tinamaan ang kanyang ulo ng ilang beses, at tumakbo siya palayo habang nakatikip ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Samantala, tumingin si Harper kay James, at tumulo ang mga luha sa kanyang pisngi. I'm more than satisfied that you still acknowledge me as your teacher. I don't need anything else. Ngumiti si James at sinabing, no, a gift is a must. We can't let Morgoth look down on us. Kabanata 7436. Nanlaki ang mga mata ni Morgoth sa gulat. Anong ibinibigay mo sa akin? Walang masyadong bagay na makakapagpahanga sa akin. Mabilis siyang napatahimik ng mabagsik na tingin ni Harper. Ibinuka ni James ang kanyang mga braso, at isang banal na liwanag ang bumalot sa buong rehiyon ng Jodat. Ang 9 na banal na templo ng rehiyon ng Jodat ay tumaas sa kalangitan at umikot. Nagtatakang nakatingin sina Morgoth at Harper. Ang 9 na banal na templo ay nakahilera sa isang hilera ngunit nahati sa 3 grupo. Itinuro ni James ang kawalan, at ilang dosenang mga templo ang lumitaw, na nag-uugnay sa 9 na banal na templo upang bumuo ng isang nakasisilaw at makulay na pattern. Ang mga templo ay bumuo ng isang puso, naglalabas ng mga nakasisilaw na ilaw. Napakaganda at maluho ang eksena. Buksan. Sigaw ni James at ibinuka ang mga kamay. 2 banal na liwanag ang kumalat sa buong Jodat region, na bumubuo ng isang hadlang sa mga gilid nito. Sa ilalim ng banal na liwanag, isang magandang lupain ang lumitaw sa loob ng hadlang. Pinagmasdan ni Harper at Morgoth ang pagbabago ng tanawin bago ito tumira. Tumingin sila sa paligid at nalaman na ang rehiyon ng Jodat ay naging isang napakagandang paraiso. Napabuntong hininga si Harper, wow! Ito ba ang kapangyarihan ng pinuno ng Health Realm? Magagawa mong baguhin at hubugin ang anumang espasyo sa gusto mo. Hindi makapaniwalang umiling si Morgoth, no. This is not just power. It's his gift for your marriage. Pinandilatan niya ng selos si James. Napakasama mo James. Pahihiraman mo sana ako saglit sa Jodat region. Ngayon ay ipinamimigay mo na sa iba. We're supposed to be good friends. How can you do this to me? Envelope Ram, Herb own this content. Binawi ni James ang kanyang mga braso at nagpakita ng isang masamang ngisi. Naramdaman ni Morgoth ang isang nakamamatay na aura mula sa gilid. Nilingan niya ito at sinalubong ang tingin ni Harper. Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang gulugod at mabilis na sinubukang makatakas. Gayunpaman, nahawakan na ni Harper ang kanyang tenga. I'm sorry, darling. I was wrong. Hindi ko sinasadya. Anong ibig mong sabihin noon? Mariin siyang tinitigan ni Harper, hinayla ang tenga niya. Sigaw ni Morgoth at winagaway ang kanyang kamay. Wala akong sinasadya. Wala naman. Tanong ni Harper, ano ang ibig mong sabihin na ibinibigay niya ito sa iba? Napaawang ang mga labi ni Morgoth sa sakit, at ipinaliwanag niya, hindi, mabilis akong nagsalita. Tinuro niya si James at inilipat ang sisihin. Kasalanan niya yun. Ginawa niya. Layunin. Pinatayo niya ako. Ako. Masama. Kabanata 7437. Kasalanan ng landas, kasalanan ng rehiyong Jodat. Kasalanan ng Heart Temple. Arg. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, itinulak siya ni Harper sa lupa at sinimulan siyang bugbugin. Maya-maya, inayos ni Harper ang magulo niyang buhok, ngumiti, at tumingin kay James. Nahihiyang sinabi niya, masyadong mahal ang regalo mo.
I feel bad accepting something so valuable. Inilibot ni James ang kanyang mga mata. Kung masama ang pakiramdam mo, maaari ko itong ibigay sa iba. Mabilis na umiling si Harper. No, no. What I mean is, tatanggapin ko. Kung hindi, malulungkot ka. Natigilan si James. Tumayo si Morgoth, ngumisi, at sinabing, syempre, dapat mong tanggapin ito. Kung siya ang aking disipulo, hihingin ko ang kalahati ng Health Realm. Walang sinabi si James kundi iniunat ang dalawang daliri at itinuro ang Heart Temple sa langit. Isang sinag ng banal na liwanag ang sumikat, na nag-ukit ng ilang malalaking salita sa plate bago ang Heart Temple. Historia Palace. Bulong ni Harper, saka biglang lumingon kay James. Ano ang ibig sabihin nito? Kumunot ang noo ni Morgoth at nagtanong, Ang pangalan ng asawa ko ay Harper. Ang Historial Palace ay kung saan nililinang ang daan ng Waitara. Bakit mo ito ilalagay dito? Inilibot ni James ang kanyang mga mata kay Morgoth. Marunong ka bang magbasa? Historia Palace ang tawag dito, hindi Historial Palace. Natigilan si Morgoth sa sagot nito. Sinabi ni James, sa Genesis Worlds, nilikha mo ang kapangyarihang pangkasaysayan at hinangaan ng lahat ng nabubuhay na nilalang. Karapat-dapat ka sa titulong Historial Goddess. Ngayong ako na ang pinuno ng Health Realm, mayroon akong kapangyarihan na gawing Diyos ka. Iginagawad ko sa iyo ang titulo ng Supreme Historial Goddess ng Jodhat Region, isang first-ranked deity. You'll be stationed in the Jodhat Region, at ang Historia Palace ang magiging dojo mo. Habang nagsasalita, inabot ni James si Harper at hinagi si Waltraud Light papunta sa kanya. Napapaligiran ng makapangyarihang puwersa. Ibinuka ni Harper ang kanyang mga braso at dahan-daang umakyat sa hangin sa sobrang pananabik. Siya ay unti-unti transformed, umuusbong sa isang purple gold robe at a black and white jade belt. Tuval. Ang magarbong pulang balabal na nakapatong sa kanyang mga balikat ay naglabas ng makapangyarihang aura. Nanlaki ang mga mata ni Morgoth at napabulalas, wow! Naging Diyos ka na talaga. May 25 tassel na korona ka pa. Itinaas ni Harper ang kanyang tingin at tumingala sa korona sa kanyang ulo. 25 hanay ng mga tassel ang nakasabit sa kanyang korona, bawat isa ay may 49 na brilyante na nagniningning ng maliwanag. Sa sumunod na segundo, biglang binawi ni Harper ang kanyang mga kamay, at isang nakakatakot na Waltraud Light ang tumama sa kawalan. Ang Enveld, Ram, A. Erg ay nagmamay-ari ng nilalamang ito. Isang napakalaking bagyo ang nabuo sa kawalan, sumisipsip sa milyon-milyong universo sa kanilang paligid. Napabulala si Morgoth, wow! Ito ay kamangha-mangha. Kahit na ang Waitara Path ay walang ganoong kaluwalhasyang presensya. Biglang tanong ni James, nakapili ka na ba? Nagmamadaling tumango si Harper. Gusto ko ito. Kalmadong ngumiti si James at nag-wave ng kamay. Ang bagyo ay mabilis na lumiit, na bumubuo sa isang hugis disk na banal na liwanag. Bumaba ito para umikot sa likod ng ulo ni Harper, na bumabalot sa kanyang buong katawan. Ang kanyang presensya ay napakasagrado na nagbigay inspirasyon sa pagsamba. Susunod, nagpatawag si James ng libo-libong mga bola ng enerhiya, na inuutusan silang umikot sa paligid ng Harper. Sabi ni James, pumili ka ng isa. Kabanata 7438. Nagmamadaling tanong ni Morgoth, ano ito? Gayunpaman, walang nagbigay pansin sa kanyang tanong. Si Harper ay abala sa pagpili mula sa mga bola ng enerhiya habang si James ay mahinahong naghihintay sa kanya. Ito. Maya-maya, biglang kumuha si Harper ng umiikot na energy ball at dinurog ito. Agad na lumitaw sa kanyang kamay ang isang malaking kutsilyo na may nakakasilaw na liwanag. Nanginginig sa gulat ang mga mag-aaral ni Morgoth. Natigilan din si James. Ikinaway ni Harper ang malaking kutsilyo at buong pagmamalaking sinabi, sa pamamagitan nito, kaya kung ay bully si Morgoth araw-araw. Wala ba siyang demonic body? Dapat ay kaya ko siyang hiwain gamit ang kutsilyong ito. Sa sandaling magsalita siya, ang rehiyon ng Jodhat ay nanginig, na tila nagalit sa lakas ng kutsilyo. Nakaramdam ng panginginig si Morgoth at sinabing, natakot, teka, ano? Gusto mong gamitin ito laban sa akin? Tumawa si James, I think that's a little inappropriate.
After all, you're a beautiful woman. It would be weird for you to swing around a huge knife. Dinala ni Harper ang malaking kutsilyo sa kanyang balikat at sinabing, hindi, gusto ko ito. Maaari kong putulin ang aking mga kaaway gamit ito. Tamang-tama ito sa aking panlasa. Biglang natahimik si Morgoth. Tumango si James at tumawa, basta masaya ka. Habang nagsasalita, winuwagayway niya ang kanyang kamay at binawi ang ibang energy balls. Nang makitang hindi siya pinansin ni James. At noon ay, tapos na sa gifting. Sayon, si Morgoth ay naging isang. Yun lang ba James? Oo. Tumango si James. Tinitigan siya ni Morgoth at nagpout, hindi mo ba naisip na may nakalimutan ka? Nagkibit balikat si James at inosenteng sinabi, nope. I'm done. Lumitaw si Morgoth kay James sa isang iglap. Nagpapanggap ka bang hindi mo nakikita ang gwapo mong kaibigan na nakatayo sa harapan mo? Ginawa mong Diyos ang nobya ko pero trituhin mo akong parang hangin. Wala ka bang maibibigay sa akin? Natalo mo kaya ang Xanthocos, pumasok sa historial palasyo at inagaw ang Health Realm. Napakadali nang hindi ko pinipigilan sina Quintinus at Amos. Pinigilan ko sila, hinahayaan kang makitungo sa diwan ng kaluluwa ng Wait Arapath at maunawaan ang 49 na Taoism. Lalong lumakas ang volume ni Morgoth, at mas naging exaggerated ang kanyang mga kilos habang ipinapahayag niya ang kanyang kawalang kasiyahan. Ako ang palaging unang kandidato kapag kailangan mo ng isang tao na gumawa ng mahihirap na trabaho. Gayunpaman, lagi kong nakakalimutan kung saan. And, nagbibigay ka ng reward. Lumapit si Morgoth kay James at sumirit, though we're friends, I shouldn't be doing free labor. Kabanata 7439. Kahit na wala akong pagnanasa at mapagbigay, dapat ay magpakita ka pa rin ng pagpapahalaga sa akin. Kahit na inalok mo ako ng isang bagay at tumanggi ako, pakiramdam ko ay sulit ang aking pagsisikap. Hindi mo ba naisip? Humalaklak si James habang pinagmamasdan si Morgoth na pabalik-balik na galit. Inip na ikanaway ni Morgoth ang kanyang kamay. Say something. Alam kong hindi ka maramo o walang hiya na tao. Hindi sana kita naging kaibigan kung hindi. Kahit na kadalasan ay walang pakialam ako at hindi inaasahan na gagantimpalaan mo ako, ang pagbibigay sa akin ng status ay nagpapakita kung gaano ang ibig kong sabihin sa iyo at least, dapat bigyan mo ako ng titulo. Gusto mo man o hindi, dapat mayroon ako ngayon. Huminga ng malalim si James, tiningnan siya ng may pag-aalinlangan, at nagtanong, tapos ka na ba? Oo. It's your turn to give me an explanation, galit na sabi ni Morgoth, handang magsimula ng away. Tumingin si James kay Morgoth at ngumiti. Gusto mong mag-settle ng accounts. Reward for merit and punish for faults, right? Okay, let's do it. Naalala ko na magkaaway tayo nung una tayong nagkita. Ang iyong pira-pirasong kaluluwa ay nagmamay-ari ng aking anak at pinilit tayong lumaban sa isa't isa. Sa tingin mo ba yun ay isang merito o kasalanan? Natigilan si Morgoth sa kanyang sinabi. Inilagay ni James ang kamay sa likod niya at nagpatuloy, pagkatapos noon, naakit ka ni Yaeria at tinulungan siyang makatakas sa Zymergy. Paano ang pangyayaring iyon? Agad namang nakipagtalo si Morgoth, paano mo ako masisisi niyan? Inayos mo na mangyari yun para makita kung anong puwersa ang nasa likod niya. Kumilos lang ako ayon sa plano mo. Tanong ni James, pero maganda ba ang ginawa mo? Nawalan ng masabi si Morgoth. Tinuro siya ni James at nagpatuloy, pagkatapos, nang pumasok tayo sa Great Historial Land, sino ang nagtangkang lamunin ang aking mga anak sa Hongrome? Hindi mo ba naaalala kung sino ang tumulong sa iyo na makuha ang iyong pangunahing katawan at pinahintulutan kang lamunin ang gate ng uya ni Emperor Stavros upang maipanganak muli? Napaawang ang mga labi ni Morgoth, ngunit hindi siya makapagsalita bilang tugon. Dahan-daang lumapit si James kay Morgoth at sinabing, sa 49th heaven, I told you to kill indiscriminately. Nakinig ka ba? At saka, inilihim mo sa akin ang tunay mong pagkatao. Paano mo ito ipapaliwanag? Nakonsensya si Morgoth, wala ba akong nagawang mabuti? Nagdulot lang ba talaga ako ng gulo? Tumango si James at sinabing, nakagawa ka rin ng mabuti. Gayunpaman, mas marami ka bang nagawang mabuti kaysa masama?
Tinitigan ni Morgoth si James nang walang imek, hindi makasagot. Sampain si James, higit sa lahat ng ito. Nakatingin ka kay Harper. Maswerte ka, na nagtagumpay ka at nakakuha ng mahusay. Hawak ng bargain. Tingnan mo sarili mo. Isa kang duwag, hindi maganda, at may kultura o karunungan. Kahit na isa ka sa 10 kabanalan na nagmula kay Zeus, hindi mo maaaring linangin ang iyong sariling Taoism. Ano ba talaga ang mayroon ka bukod sa uhaw sa dugo, kalupitan, at masamang reputasyon? Inikot ni James si Morgoth at tinanong, gayunpaman, gusto mo pa rin ng dote mula sa amin? At ang pagiging matako at humingi ng kalahati ng Health Realm. Deserve mo ba ito? Nanginginig si Morgoth, tahimik na tinanggap ang kanyang pangungutya. Sinadya ni James, pero kung ikaw talaga. Ano ang palagay mo tungkol sa problema? Title ba yan sa 3T isang titulo, ibibigay ko ang iyong V. Nang agad namang nagtaas ng ulo si Morgoth. Hindi. Masyadong negatibo iyon. Hindi ba pwedeng may iba pa ako? Nakangiting tanong ni James, so title lang ang gusto mo. Hindi ka na ba interesado sa Xanadu Realm? Natigilan si Morgoth sa kanyang mga sinabi. Kabanata 7440. Tinitigan ni James si Morgoth at sinabing, I'll give you time to think about it. Baka mahirap malaman ito gamit ang iyong katalinuhan, kaya dapat kang humingi ng tulong sa iyong asawa. Mataimtim na itinaas ni Morgoth ang kanyang ulo at sumagot, hindi iyon kakailanganin. Kaya kung pumili ng sarili ko. Ngayong mayroon na akong Harper, wala akong pakialam sa Xanadu Realm. Gayunpaman, kailangan ko pa ring maghiganti at ibalik ang aking dignidad. Napakunot ang noo ni James sa sagot niya. Palaging nakikita ni Morgoth bilang nakakatawa, mapusok, at uhaw sa dugo. Gayunpaman, ipinakita niya ang isang ganap na kakaibang bahagi ng kanyang sarili sa sandaling iyon. Sa ilalim ng kanyang nakakatawa at brutal na panlabas, marami siyang pagdurusa at paghihirap. Nakatitig kay Morgoth, ikinaway ni James ang kanyang kamay at nag-teleport kay Harper papunta sa Historia Palace. Pagkatapos, umupo siya ng naka-cross-legged at nagpatawag ng garapon ng Chaos Absinthe sa harap ni Morgoth. Natural, kumuha siya ng isa pang garapon para sa kanyang sarili at nagsimulang uminom. Sabay-sabay na pinalibutan sila ng isang engranding formation. Matapos matigilan sandali, mabilis na naunawaan ni Morgoth ang sitwasyon. Dinampot niya ang garapon ng Chaos Absinthe sa harapan niya at isinubo iyon. Sabi ni James, hindi libre ang may Chaos Absinthe. Pagkatapos mong inumin ito, kailangan mong magsalita ng totoo. Ngumisi si Morgoth at inilapag ang garapon. Tinulungan ko ang aking asawa na makakuha ng isang mahalagang regalo at nakuha ko pa ang aking sarili ng isang garapon ng Chaos Absinthe. Sulit ito. Tawa siya ng tawa sa matalim na titig ni James. Dumilim ang mukha ni James. Huwag kang masyadong walang kwenta. Napabuntong hininga si Morgoth at umiling. Magkaibigan tayo na dumaan sa hirap at ginhawa. Ano ang tawag dito? Magmatalik na kaibigan. Kusang sumagot si James. Tumingin si Morgoth kay James at sinabing, tama. Magkaibigan tayo. Dapat tayong magtiwala at tumulong sa isa't isa sa mga oras ng kagipitan. Gusto mong malaman kung ano ang nangyari sa akin na naging dahilan upang ako ay maging matyaga sa paghihiganti, ngunit kilala kita. Manghihimasok ka para tulungan ako sa pagkatao mo, hindi ka magsisikap at lalaban pa rin para sa akin. Nagsalubong ang kilay ni James sa sinabi niya. Tumingin si Morgoth kay James at sinabing, pero hindi pa tayo sapat. Mapapabigat ka lang nito at mahahati ang focus mo kung sasabihin ko sa iyo. Kanina ka lang naging Supremo Path, at mayroong isang buong gulo sa Health Realm na haharapin. Higit pa rito, ang Lear Tribulation ay hindi pa neresolba, at ang Sorum Siamigkel ng Wait Ara Path. Bumalik ka agad. Sa ngayon, dapat ay nasa dilema ka tungkol sa kung pagsasamahin ang dalawang nilalaman ng gobernador ng Yin na protektado ng kalahati. Sa palagay ko, ang iyong pangunahing prioridad ay dapat na magtatag ng mga panuntunan para sa Health Realm, pagkatapos ay ibigay ang mga Diyos kay Zymergy at likhain ang iyong hierarchy. Sa paggawa nito, magkakaroon ng kaayusan ng Zymergy, at unti-unting babalik ang kapayapaan.
Kailangan mong patatagin ang Health Realm para magkaroon ng lakas na harapin ang Soremsia ng Wait Arapath at magkaroon ng kapayapaan. Tumingin si James kay Morgoth. Bagong tuklas na paggalang. Si Morgoth, na kadalasang bulgar at mayabang, ay may ganitong mislan na pag-iisip. Kahit na hindi siya makalikha ng sarili niyang Taoism, naiintindihan niyang mabuti ang mga problema ng Health Realm. Higit pa rito, palaging inuuna ni Morgoth ang mga isyu ni James. Gayunpaman, natitiyak ni James na hahatakin siya ni Morgoth sa kanyang planong paghihiganti ng walang pag-aalinlangan kung hindi dahil sa hindi nalutas na mga problema ng Health Realm. Nakaramdam ng init si James, batid na si Morgoth ay isang tunay na kaibigan na magtitiis sa anumang paghihirap kasama niya.